Huwag kampante. Yun yung masi-share ko sa mga kababaihan, okey. At one point in my life naging kampante din ako. Yung may mga times na happy-go-lucky, okey, yung, hindi magaling naman ako or may bata pa ako, marami pa akong opportunities. Masuwerte na lang ako't binigyan ako ni God ng second chance, okey. Kasi at 40 years old, I launched, my social media accounts, late 30s na, 38, 30. Diyos ko, ang dami pang may na-ban pa na account, ganyan. Okey, so ang hirap ng pinagdaanan ko. But not everybody gets that second chance at life. So, yung, ano ko sa mga babae is huwag kampante. Hindi porket maganda ka, bata ka, matalino ka, is lahat ng opportunities sa'yo pupunta, okey, or nasa'yo, okey, or hindi siya mawawala. Kasi ang opportunities sometimes once or twice a year lang yan, eh, okey. So, ako kasi ang ano ko is more on gusto ko, like, I like to maximize what I have ngayon. Yung opportunities ko to do social media habang malakas pa, habang hindi ko ma-imagine na may inaalagaan akong baby, or I can't imagine myself na married and with a baby, 'no. Pero habang wala pang partner or a child, this is the best time to maximize it. Kasi may mga babae, yes, they are able to do everything, na may asawa, may anak, tapos may social media accounts pa. Hindi lahat ng babae gano'n. Okey. So, my advice sa mga babae, especially yung mga babae na, maganda pa, fresh pa, bata pa, may opportunities pa kayo, to build your career, to build yourself, is do it, okay. Kasi it's not forever, 'no? Sa 40 years ko dito sa mundo, ang dami ko nang nakitang sumikat at saka lumaos. You could just imagine kung ilang tao ang nakita kong sumikat at lumaos. Nung panahon ko, mga pinapanood ko sila Claudine, 'yan. Napapanood ko pa sila Richard Gomez, Don Zulueta, 'yan, mga Mature Garden. Although sila Jerry Yan kasi sikat pa din sila hanggang ngayon, pero hindi kasi lahat ng tao gano'n. So, ang opportunities, you have to maximize it. And may mga babae kasi na, hindi sila nag-iipon or hindi sila nagse-save habang bata sila. So, akala nila, ah, buong buhay buong buhay na na maganda ang daloy ng income, okay. Meron nga akong fina-follow sa TikTok, si Miss Chung, influencer kasi siya. Very wise siya, eh, very street smart siya. Gusto ko yung mga words of wisdom niya kahit may konting tililing si Mima Sor, 'no. Yung sabi niya na, "Habang malakas pa yung negosyo ko, I strike while the iron is hot." Okay, kasi alam niya na hindi forever, that, nothing is permanent in this world. Kaya nga sabi din nung isang PR, parang CEO ng PR agency, 'no, 'pag influencer ka, vlogger, affiliate, 'no, mag-ipon ka. Kasi hindi panghabang buhay na may kikitain kang ganyan, okay. So, kailangan yung kinikita mo, nagtatabi ka, tapos alam mo kung saan mo ilalagay para lumago yung kinikita mo. Kumbaga mahalin mo yung kinikita mo kasi your money will take care of you in the future. Hindi naman lahat ng babae aabot sa billionaire status like Bea Alonzo na makakaasawa din ng billionaire. You know what I mean? So, ganun lang yun. Napapansin ko kasi yun na marami marami akong kilalang maganda pero naging kampante sila. And ako, there was a time in my life naging kampante ako. So, ngayon na 40s ako, ngayon ako nagmamadali, 'di ba? Parang, may hahabulin tayo. Yun. Nakaka-pressure, honestly. Nakaka-pressure siya for me. As a beauty affiliate and podcaster or beauty reviewer, 'no, ang dami kong natutunan in a few months dito sa industry na ito, okay. Kaya alam ko na yung opportunities dito hindi para sa lahat, para sa iilan lang siya, and also hindi lahat ng opportunities maganda, okay. Meaning, yung iba seemingly maganda pero hindi pala, parang, gagamitin ka lang, okay. Kaya sa mga kapwa ko content creator or affiliate or mga kapwa ko na nasa creative space, if you reach the point that you earn 6 digits and up, utang na loob mag-ipon-ipon kayo. Gano'n din ako, kaya hindi ako ma-branded na tao, eh. Hindi ako ma-branded na tao kasi meron akong gino-goal na dapat dito mapupunta yung pera, okay, mapupunta dapat sa kailangan talaga, okay. Kasi yung may mga brands talaga, they lowball small creators like me kasi wala pa kaming huge following, hindi pa kami sikat, kumbaga wala pa kami masyadong napatunayan. So, by the time na sumikat kami, grabe yung pinagdaanan namin. You could just imagine. There was this one brand na nag-offer ng ₱1,000
plus 3,000 worth of products. And yung brand na yon sikat. Tapos, ano siya, like, may mga artista sila. Ganon din yung isang brand. Tatlong brands yun na sikat eh. Kaya sometimes yung mga sikat na brands, yung mga big brands, hindi sila sumisikat sa TikTok. Kasi nga, walang mga small creators like me na gustong i-push sila kasi sila yung naglo-lowball. Okay. So, ako as a content creator, natutunan ko 'yan early in my journey na gano'n pala kami itrato 'no. So, kung ano man yung kikitain ko in the future or as I go along with in my journey sa pagiging affiliate and beauty reviewer or YouTuber is pahahalagahan ko siya kasi super talaga, super ano siya, super hirap ng pinagdadaanan namin. Hindi kasi nakikita ng followers yung grind, yung daily grind na imbis na nagpapahinga kami, is gumagawa kami ng content. Like ngayon, today is Sunday, no? So, Sunday ngayon, gusto ko magpahinga, gusto ko talagang ano, pumunta ng Camp Janhay, gusto kong pumunta ng Burnham Park, gusto ko magpahinga. Wala akong pahinga talaga. As in, dire-diretsong grind yan. Grind, mula umaga hanggang ano, gagawa ako ng videos, gagawa ako ng content. Ganon siya kahirap. Kaya kung yung natutunan ko is to know your worth, especially 'pag may nakaka-generate ka ng sales for the brands. Kaya ngayon mapili na ako sa mga brands na gusto kong i-promote. Okay, kasi hindi lahat ng brands ay pro affiliate or pro content creator. Yung gusto lang nila, sila lang yung kikita. Yung mga kagaya ko na maliliit lamang na content creator is hindi nila pinapahalagahan. Kahit kami naman talaga yung nakaka-generate ng sales. Kasi hindi mo naman na-expect yung artista gagawa ng yellow basket araw-araw, no? Kasi may iba rin silang ginagawa. Hindi naman sila yung magla-live selling araw-araw. So, yun yung natutunan ko for in this journey as in. Okay. So, ganun kahalaga yung pera na you really need to save. And yun nga, sabi nung napanood ko na isang podcast din is to increase your psychological wallet and to build the habit of saving. Because it will save you one day when you get old na kailangan mo ng pera to take care of you, whether it's hospitalization or an emergency or an accident or whatever. That's the importance of money. So it's important to build a good relationship with money as well. Pag tinitignan ko yung mga sikat na affiliates or TikTokers, especially yung mga 20s pa lang, no? Iba talaga yung stamina ng 20s, sa 40s, sa 50s. Iba yung gigil nila yumaman. Kasi ano pa talaga sila eh. Nandun sila sa stage na I want to experience traveling here, there, gusto ko magpatayo ng. Iba yung gigil nila. Kaya ako pinapanood ko sila, nai-inspire ako dun sa mga bata ngayon. Yung Gen Z, ang mga Gen Z very, hindi naman mas money-oriented sila eh, kaysa sa amin na millennials, no? So, pag nakikita ko sila, na-inspire din ako na gawin ko yung best ko. Ang hirap kasi actually sa content creation. Hindi siya ganun kadali. Kaya, sabi ko nga, na-inspire ako sa kanila, kailangan galingan ko pa. Kasi ano eh, hindi talaga madali ito, yung ginagawa namin as a content creator or affiliate. It's very draining mentally and physically. Kaya maraming nade-depress or na they feel anxious. Kasi matagal yung resulta, matagal yung proseso bago ka kumita talaga ng malaki. Hindi naman lahat viral agad eh. Hindi naman lahat ng uh, affiliates or content creator is viral ka agad or kumita ka agad. Most talaga is kailangan igapang yung success nila. So, if you are in my space especially or in any industry, no, kahit wala ka sa industry namin, oh, you are, for example, a nurse, you are working in an office, you have to look at, ano, you have to enjoy life, but you have to prepare for your future. Okay, yung 5 to 10 years na trajectory. That's very, very important. The 5 to 10 years na trajectory from now. Okay. Kasi iba, iba talaga yung peace of mind kapag napaghandaan mo yung future mo. Yung kapag napaghandaan mo yung retirement mo, kapag napaghandaan mo lahat na hindi ka nag-aalala na kung whether may kakainin ka pa, ganyan. Pag retirement age na, okay, tapos 60 ka na, ugod-ugod ka na, walang gustong tumulong sa'yo na kamag-anak mo, dun mo matetest, no?
napaghandaan mo ba talaga siya. Kaya minsan masarap man tumulong sa ibang tao 'no. Hindi puwede kang yung tulong ka ng tulong, hindi puwedeng libre ka ng libre, hindi puwedeng bigay ka ng bigay. Kasi darating niyang panahon kailangan mo yung pera mo, kailangan mo yung pinaghirapan mo, kailangan mo yung pinag-ipunan mo, dahil at one point hihina ang iyong katawan at ang iyong isip. So yun, especially sa mga kababaihan 'no, kasi tayo yung nanganganak, tayo yung, um, we will lose the career opportunities. Kumbaga tayo yung malaki yung sacrifice when it comes to marriage talaga. So when you have the opportunity, darling, go for the gold. As in go for it. Habang kaya, hangga't kaya. Go lang ng go. So guys, don't forget to follow me on my social media channels. Lalagay ko dyan. Dalawa yung TikTok account ko. Meron akong Instagram, meron akong Facebook. Ang main channels ko ay ang TikTok and of course ang YouTube. Hindi ako masyado kasi sa Instagram or Facebook, no. Hindi ako ano, basta pag nai-post ko na alis na ako doon, ganun lang ako doon. More on Black app, TikTok ako or YouTube ako. So don't forget to follow me on YouTube, which is here. Mas active ako dito, especially sa 2026. And also the TikTok account. Go and stay smart, stay safe, stay pretty.